Sa tumitinding tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, ang pamahalaan ay patuloy sa pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang maprotektahan ang ating mga teritoryo. Kabilang sa makabagong armas pang depensa na nabili ng ating gobyerno ay ang BrahMos Supersonic Cruise Missile mula sa bansang India at ang Spider Surface-to-Air Missile na mula naman sa bansang Israel. Malaki ang ginagampanan ng mga missile system sa pagdepensa ng isang teritoryo. Mayroon itong kakayahan na makadetect, subaybayan, depensahan, at pasabugin ang anumang banta sa seguridad ng isang bansa. Di biro ang halaga ng bawat missile system sapagkat aabot sa milyong-milyong dolyares upang makabili, pagmentena, at gumamit nito. Pero alam nyo ba na mayroon tayong sikretong missile program noon? Ang Project Santa Barbara. Ang Project Santa Barbara. Ito ay isang classified o sikretong programa ng pamahalaan noong panahon ng Administrasyong Ferdinand Marcos Sr. na misteryoso na lamang naglaho. Batay sa mga nakuha nating impormasyon, nagsimula ang programa noong 1970s. Matapos mag-withdraw ng defense support ang Estados Unidos sa mga bansa sa Indochina. Nangamba ang nooy presidenteng Ferdinand Marcos Sr. na baka umalis rin ang mga tropang Amerikano na nakabase sa Clark at Subic. Kung kaya gumawa sila ng mga hakbang upang hindi dumepende ang Pilipinas sa kahit sino mang bansa upang protektahan ang sarili nito sa anumang banta na pangseguridad. May dalawang layunin ang programang ito. Una, ay matagumpay na makagawa ng missile system ang Pilipinas. Ikalawa, ay ma-mass produce ang mga ito at ibenta sa mga kaalyadong bansa. Sa tulong ng mga scientist, katuwang ang Philippine Navy, iba't ibang klaseng mga missile ang sumailalim sa dynamic test o ang matagumpay na pagpapalipad at pag-asenta ng mga missiles. 37 dynamic test ang ginawa sa Isla ng Caballo sa Corregidor at 4 na dynamic test sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Isa sa mga na-develop na missile ay ang Bongbong Rocket. Pinangalan ito sa anak ni President Marcos Sr. na kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Batay sa natitirang record, ang unang matagumpay na launch ay noong March 12, 1972. Kabilang dito ang Bongbong Rocket. Lumipad ng mga missiles sa layong 6 to 7.5 miles mula sa launch site at kalaunang na-recover ang mga ito sa karagatan ng West Philippine Sea. Naitala ang launch na ito sa 1972 Almanac ng NASA o National Aeronautics and Space Administration of the United States at isa pang pahayagan sa USA ang Bangor Daily News noong September 8, 1975. Pagkatapos nito,
ay mistulang nawala na parang bula ang Project Santa Barbara. Sa kasalukuyan, isa pa ring malaking misteryo ang kinahantungan na Project Santa Barbara. Walang mga nakitang bakas ng plano ng mga missiles at walang malinaw na paliwanag kung bakit hindi natuloy ang proyekto. Ano ang sa tingin ninyo? Kung sakaling natuloy ang Project Santa Barbara at matagumpay na nakagawa ang Pilipinas ng sarili nitong missile system, marahil ay magdadalawang isip ang sino man na apihin at kalabanin tayo. Siguro, walang sino man ang aangkin ng ating mga teritoryo. At baka, isa na rin tayo sa mga matagumpay na nagbebenta at export ng mga missile systems sa buong mundo. At marahil, mas maunlad at progresibo ang ating ekonomiya kumpara sa kasalukuyan.